Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Good morning po, Sir Alvin at Ma'am Doris. Sa ngayon, 12 po, 12 sasakyan ng mga diskaya ang nasa kustudiya na ng Customs. 14 na po. 14? Oh. 12 po yung in-apply namin ng search warrant. Kaya lang, nung pagpunta namin kahapon, 2 lang po yung nandun sa search warrant na hinahanap namin at may 2 na wala sa search warrant. Kaya 14 na po yung kabuuan ng kontrolado na po natin. Ngayon, yung nasa loob po ng compound, 10 po yun. Meron pang 2 na nasa labas kasi na nasa repair shop. Subalit binabantay na rin po natin yun. Kaya lang, hindi naman po tayo dyan titigil kasi sila na rin naman po ang nagsabi na 28 yung minimum na kanilang luxury vehicle. So, kailangan i-voluntaryo na nilang ibalik yan dahil mahuli naman po namin yan katulong ng Highway Patrol Group kay Colonel Marantan dahil magkaibigan kami niya, matutulungan kami niya. Tuguisin at tuhuli naman po namin yan. Di nila pakikinabangan yan dahil ia-alarma po natin yan sa HPG, sayang po ang kanilang presyo. Hindi naman nila pakikinabangan po yan. So ibig sabihin yung 28 sasakyan, kukumpiskahin lahat ng Customs? Hindi naman po. Ganito po yan. Ngayon, kontrolado po natin na under our custody po yung mga sasakyan yan. Binibigyan naman natin sila ng pagkakataon upang patunayan na nagbayad sila ng tama. So yung mga dokumento nila, meron sila 10 araw na ipakita sa amin. Huwag na nilang tapusin yung 10 araw. Kung hawak na nila, ibigay nila kagad. I-authenticate natin yan. Kung talagang tama yung dokumento, ibig sabihin tama ba yung mga pinagbayaran, wala naman po silang problema hinggil po sa taxes and duties na dapat pinagbayaran lang. Ngayon, kapag yan po ay kulang ng more than 20%, yan po ang threshold ng batas, yan po ay seizurable na. Ibig sabihin, ikokompiska po yan ng pamahalaan po natin, ng BOC. Kaya lang sinasabi nila na yan po ay mga binili lang nila sa mga dealers. Kung totoo po yun, ang hahabulin namin yung dealers. Kung totoo po yun, yung dealers na lang ang habulin po ng Diskaya family, yung kanilang ibinayad sa dealer, sila na po ang magtalo-talo doon. Pero sa mata po ng pamahalaan, pag yan po ay ating kinumpiska, yan ay magiging government owned at under our disposition na po yan. Subalit may procedure po yun. Hindi po nung kabilis po yan. Ang importante, hawak na po natin at least itong 14 na sasakyan na to. Pero madadagdagan pa po yun? O yun na yun, todo na yung 14? Hindi po, madadagdagan po yan. Kasi tuloy-tuloy po, tama-tama po, ipaliwanag ko lang po. Tuloy-tuloy po yung aming naging intelligence gathering dyan. Maaring iniisip po ng ating mga kababayan, bakit po it took us 1 week, nagkaroon pa tayo 1 linggo bago maka-action ng pagpunta po dyan. Ganito po yan. Ang naiulat po kasi originally, 40 po yan. Sila na rin po kasi nag-post yan sa kanilang social media. So kaya lang, minabuti ko po na 12 pa lang yung hawak naming detalyadong informasyon. Pina-apply ko na po yan ng search warrant. Kasi pagdating po sa husgado, hindi po pwedeng nambobola lang po kami dyan. Kailangan po may first-hand information po, may personal knowledge yung aming mga operatiba, at yung mga dokumento namin at tinulungan naman po kami ng LTO, dapat po yan authenticated po lahat. So wala pa akong pasok ng Lunes dahil po sa bagyo, So Tuesday to Friday namin tinrabaho yan. Anyway, nandiyan na po yan. Marami pa po kaming kinukuha mga informasyon upang mahagip po namin minimum yung 28 dahil sila po nagsabi niya nitong isang araw sa Blue Ribbon Committee. At kaya lang sa social media naman nila, 4 na po. Ngayon meron po ako nagsasabi na hanggang 8 po. Basta po kami, hanggat di po namin na napipigay yung lahat na po informasyon na magsasabi ilan talaga po yan, dire-diretso po kami. Hindi lang po dyan sa 12. Inuna lang po natin yan. Opo. Yung sa informasyon po ninyo, yung kanilang mga high-end na sasakyan, yan po ba lahat ay brand new? O meron sila mga second hand na? Mga lumang iba? Medyo gamit na po iba. Iba naman, mukhang bago pa po talaga. Halo-halo na po yan. Pero titingnan po natin yung mismo dokumento po. Regardless naman po yan kung brand new o gamit na. Dahil ang kapangyarihan naman po ng BOC hanggang minimum of 3 years kung pwede mo namin i-backcheck lahat yan. At kung may presumption of fraud naman po, in this case, yun nga po yung parang duda po nating lahat. Hanggang 10 years naman po yung backtracking po namin.
Commissioner, just for the record, hindi naman po arbitrary. Kasi baka sabihin ng iba, wala pa naman kayo investigasyon, ba't nyo kinumpis ka? Hindi naman po, ibabalik naman sa kanila ang mga kotse kapag napatunayan nila na lehitimo at nagbayad sila ng buwis. May tamang Tama ba? dokumento. Ay, opo. Okay. May mga karapatan din po naman sila na dapat nating igalang pare-pareho. Yun po ang pinapaliwanag ko. At may due process po para naman po parehas po at patas po yung pagkakataon po nila na pakita naman po nila na tama po yung kanilang pinagbayaran. Yun po ang interest po ng BOC at wala po sila nilabag na anti-smuggling laws. Meron po silang pagkakataon at may mga abogado naman po sila. Opo. Kaya bang iisa-isahin yung kamo 14, ano? Ano-ano ang mga 14 sasakyan na yan na nasa kustudiyan na ngayon ng Bureau of Customs? Ang pinaka-high profile po dyan, yung Rolls-Royce, siyempre. Gano yun? May payong Magkano yung yan. Rolls-Royce, Com? 42M yata. Kukunin ko po, hindi rin po ako magaling dyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Pang Toyota lang kami ni Bigornia. Si Bigornia, pang Ford lang to. Ano? Toyota at Ford lang. Vios nga lang ako. Vios, mga ganun lang tayo. Ginagawa ko pang taxi. Pinakamahal kasi mukhang yun yung parang pinaka-sensational yung Rolls-Royce. Of course, maraming Land Cruisers, may Yukon, may Bentley yun. Maganda po yung Bentley. Nakikita po yan sa social media. Iba't iba po, ano? So, 28 po yan. Hindi ko po memorya din karamihan. May Navigator, merong Escalade. Alin pa yung sinisilip ninyo na nasa kustudiya pa ng mga diskaya na, ops, pwede din yan, pwede din kumpiskahin yan. Ganito po naman yan. Yung pong nasa, yung nasa search warrant, yung visa po ng search warrant, yan lang po yung nagbigay sa amin ng karapatan upang pumasok po sa loob ng compound. Kasi hindi naman po pwedeng power ng commissioner lang yung gamitin ko. Madidemanda po tayo, no? So, hinintay po namin yung search warrant. Ngayon, kung ano naman po ang makikita namin sa loob ng compound, yung tinatawag na po pwede namin gamitin yung plain view doctrine, kung alun sa tingin namin na sasakyan doon, kagaya po nangyayari kapon, may dalawa na bago, sisipatin din po namin yan dahil karapatan po at kapangyarihan ng BOC na gawin po yon. Again, kukontrolin lang po natin kung diya po tawag doon. Hindi naman po yan kagad forfeited. May procedure po yun. Opo. Com, yun po bang mga tinitignan ninyo na pwedeng isa-ilalim sa search warrant at eventual na pagkumpiska? Kotse lang po ba nila o meron silang ibang ari-arian na tinitingnan nyo rin na kung po pwedeng ma-sequester? Sa social media po kasi may mga po sila din, yung mga mamahaling pinakita yung parang mga jade, laki. parang sapong parang Buddha, mga ganun. So, ingatan naman po namin yung pag-imbestiga. Hindi naman po ito yung para kaming nang-aabuso po. Iningatan po namin. Actually po, ang totoo po niyan, yung search warrant available na po nung gabi, nung isang gabi po, no? Gusto na po ng aming mga kasamahan, kahit po ang mga kasama namin sa kapulisan, tirahin na namin po yung pinto. Kaya lang ako po nagsabing ipagpabukasan ng umaga, total kontrolado na po namin lahat ng exits diyan. Wala naman po mga katakas. Ako na po nagsabing wag muna dahil kung totoong bahay po nila yan at may mga bata po dyan, alam niyo na po yan yung biglang matroma po yan, biglang papasok ang mga pulis, ang mga customs. Nirespeto naman po natin yung pagiging tahanan, kung talagang tahanan po yun. So pinagpabukas natin yun. Ibig sabihin, yung due process, yung pagkilala naman po sa kanilang karapatan, rin po na subalit, gagawin namin po naman talaga yung amin tungkulin na busisiin, tingnan po talaga kung tama kanilang pinagbayaran. At kung wala po labag po sa ating mga batas, babalansin po natin yun. Kaya naman po yun. Com, isa na lang. Di ba kung sakasakali mapatunayan na naipuslit yung mga sasakyan na yan, hindi ba in a sense, may kasalanan din yung customs? May mananagot din bang customs personnel? Paano nakalusot yan kung hindi nagbayad ng buwis yan? Paano nakapasok? Tama po yun. Hindi ba? Hindi po mangyayari. Tama po yun. Hindi po mangyayari yan kung wala naman po nakipagsabuatan po sa parte po ng BOC, sa parte ng LTO rin. Kasi isang loop po yan, So makakaasa po naman ang ating mga kababayan, titingnan po namin talaga yung maigi. Kaya naman po makita ho yan sino mga pumirma, matetrace naman po natin yan. Ayoko naman po mag-alibay, kauupo ko lang po naman pong commissioner.
titingnan po natin yan. Ayoko magturo muna at this point. Para naman po patas, i-investigahin natin ng tama yan dahil ang pag-uutos naman po ni Pangulong Bongbong Marcos po sa amin dalawa po ni Commissioner Jun Lumagi po ng BIR. Tingnan po namin ng mga naririnig po namin dyan sa investigasyon committee, pati dun po sa mga speech ni Senator Panfilo Lacson. Opo. Nagno-note po kami dyan, nag-oobserba kami at lahat po yan tinitingnan po namin. Hindi lang po yung Diskaya family, hindi po natin sila sinisingle out. Sige, Com, thank you ha. Maraming salamat Okay, sa oras okay. mo, Com ha. Mabuhay ka. Thank